Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Ang nakaraan ang bumubuo sa kinabukasan ng isang tao. Kaya minsan, hirap tayong ayusin ang ating hinaharap dahil sa hindi kagandahang simula ng ating buhay. Ikaw, kabarangay, paano mo isasalba ang buhay mo kung bata pa lang ay namulat ka na sa marahas na mundo? Magandang umaga po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayong araw na to. Happy Thursday po at happy listening sa lahat ng mga sabik na makinig ng ating tampok na istorya. Ako po si Mama Ganda. Live na live niyo pong napapakinggan dito sa Barangay LS 91.1 para sa programang Radyo Nobela. Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na sulat ngayong umagang ito. Ang sulat mula sa ating kabarangay na si Lara. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, katulad sa mga napapanood sa TV, sisimulan ko ang sulat kong ito bilang isang babala. Ang mga sumunod o sumusunod na kwento na maririnig ng mga kabarangay natin ay masyadong maselan. Ang ilan sa mga pangyayari dito ay sensitibo, kaya naman ang mungkahi ko ay bigyan ng patnubay ang mga batang makikinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lara. 32 years old at isa ako sa mga masugid niyong tagapakinig mula sa Amerika. Sa YouTube channel po, ako nagsistream ng inyong mga tampok na istorya. Kung broken family ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang pamilya namin dyan. Mas broken pa yata sa pinaka-broken ang pamilya ko. Lumaki ako sa isang kahig, isang tukang buhay. Minsan nga ay puro kahig lang at walang tuka. Paano ba naman kasi sobrang laki ng pamilya namin? Kargador ang tatay ko, samantalang on-call na labandera naman ang nanay ko. 12 kaming magkakapatid at ni isa sa amin ay wala namang nagseryoso sa pag-aaral. Ang iba ay naging tambay, samantalang may mga kapatid naman akong maagang nagkaanak. Ang ilan naman ay umalis at nagsolo na ng pamumuhay. Kaya patuloy pa rin ang paghihirap sa bawat taong dumaraan. Kahirapan ang pangunahing problema ng pamilya namin. Pero para sa isang 10 taong gulang na tulad ko noon, ay hindi ito ang problema. Kundi ang mga bagay na ginagawa sa akin ng kapatid kong si Kuya Jomar. Ako po si Lara at ito ang aking kwento. Kuya Jomar! Oh, Lara. Ba't gising ka pa? Hinintay kita. Sabi mo kasi bibigyan mo ako ng regalo sa birthday ko eh. Birthday ko na ngayon. Kaya naman pala. Happy birthday. Ilang taong ka na ba? 10 na ako. Nako, dalaga ka na pala. May regalo ka ba sa akin? Siyempre naman, meron. Nag-promise ako sa'yo, di ba? Nasaan? Wala naman akong makita eh. Teka lang, mamaya ako ipapakita sa'yo. Masyado ka naman excited. Dapat bago ko ibigay yung regalo mo, may gagawin ka muna sa akin. Ano namang gagawin ko? Masayin mo muna ako sandali. Pagod ako galing trabaho eh. Si kuya naman. Lagi mo na lang akong inuutosang magmasahe sa'yo. Sige na, bahala ka. Hindi ko ibibigay regalo mo. Maganda pa naman yun. Sige na nga. Halika, doon tayo sa kwarto. Nasaan yung mga tao sa bahay? Bakit parang walang tao dito? Tulog na sila. Sina ate naman lumabas.
Sina nanay at tatay? Tulog na rin. Ikaw na lang ang gising? Mm-mm. Ikaw talaga. Hinihintay ko yung regalo mo sa akin eh. Kuya, inaantok na rin ako. Ibigay mo na sa akin yung regalo ko para makatulog na ako. Sandali lang. Di ba nga mamasahihin mo pa ako? Teka, ihiga lang ako. O ayan, halika na. Ready na ako. Ano ba yan, kuya? Ayan, ganyan. Di na mo pa ng konti. Ayan. Mas maganda kung papatong ka sa likod ko. Okay. Uy, ang bigat mo na pala. Nagdadalaga ka na talaga ah. Kuya, last na to ah. Sa susunod, hindi na kita mamasahin. Oo, last na to, promise. Ay, pero alam mo ba kung anong mas magandang gawin kaysa sa masahe? Ano? Maligo. Ang bantot mo ni. Kuya naman eh. Oo nga, ang bantot mo na. Maligo muna tayo bago ko ibigay yung regalo mo. Pero naligo na ako kaninang umaga. Kaninang umaga pa yun. Gabi na ngayon. Sige na, tanggalin mo na yung damit mo. Kuya, nahihiya ako. Ba't ka naman mahihiya kuya mo ako? Dali na, ako magpapaligo sa'yo. Ikaw na lang maligo. Bukas na lang ako maliligo. Sabay na nga tayong dalawa maligo para mas masaya. Ayaw mo bang makuha yung regalo mo? Bahala ka. Ibabalik ko na lang to dun kung saan ko binili. Sige na nga. Ayan. O sige, magubad ka na. Si Sir Ramon, ang professor ko na hindi ko aakalaing mapagsasabihan ko ng mga nangyayari sa akin nung mga panahong yon. Nung una, wala akong balak na sabihin o ikwento kahit kanino ang mga pinagdadaanan ko. Lalong ayoko sanang sabihin ko ano mga nangyayari sa akin sa mga professor ko. Pero nung oras na yon, nagkausap kami ni Sir Ramon. Bilang bata malaki ang naging tiwala ko noon kay Kuya Jomar. Masyado pang inosente ang tingin ko sa mga nangyayari noon kaya walang naging mali siya para sa akin kahit nasabay kaming naliligo. Natatandaan ko pa, may mga pagkakataon noong siya ang nagsasabon sa katawan ko. Hindi lang yun ang ginagawa niya kundi pinaglalaroan din niya ang ibang parte ng katawan ko. Late ko nang na-realize na mali pala mga ginagawa niyang yun sa akin. Nung nagkaisip ako, ay naasiwa na ako sa mga nangyayari. Kaso nga lang hindi ako makapalag kay Kuya Jomar. Gusto ko mang magsumbong ay palagi niya akong tinatakot na papatayin niya ako. Papatayin din daw niya ang lahat ng makakaalam. Sa murang edad, yon ang kinatakutan ko. Kaya naman hindi ako nagsumbong, Mama Ganda. Ilang taon din na ginawa sa akin yon ni Kuya Jomar. Lahat ng yon ay tiniis ko. Dala na rin ng takot. Mas matanda siya ng 10 taon kesa sa akin kaya wala akong laban sa kanya. Ni isa sa mga magulang at kapatid ko ay wala silang kaalam-alam sa kababuyang ginagawa sa akin ni Kuya noong mga panahong yon. Lumipas ang mga taon. Pagtungtong ko ng college ay sakalang ako nakahanap ng lakas para ayusin ang aking problema. Sa halip na itago at takbuhan ay hinarap ko ito. Sa tulong na rin ng teacher kong si Sir Ramon, na siyang naging kakampi ko tuwing nagkakaroon ako ng problema. Lara! Good afternoon po, sir. Kamusta na yung group project nyo? Malapit na po matapos. Bilis ah. Next week pa naman yung deadline nun, di ba? Next week pa nga po pero tinapos na agad namin. Magaling po groupmates ko eh. Nakaswerte ka yata sa mga agrupo mo ah. Oo nga po eh. At least wala na akong pinoproblema. Bakit? Ano pa bang ibang pinoproblema mo?
Wala po. Actually, Lara, nilapitan talaga kita kasi gusto kita makausap. Ha? Bakit naman po? Tungkol saan po? Napapansin ko kasi na pababa yung grades mo. Lalo na ngayong SEM. Yung activities mo, hindi man lang umaabot sa passing score. Ganun po ba? Medyo hirap po kasi ako sa klase ngayon eh. Hirap ka ba talaga o may iba ka pang inaalala kaya ka nagkakaganyan? Hirap lang po talaga. Hayaan niyo po, babawi ako. Kaya nga kita inilagay sa grupo ng magagaling para mahila ka nila pataas. Alam mo, pwede ka naman magsabi sa akin kung may problema ka. Wala po akong problema, sir. Kayo talaga. Marami ng estudyante ang dumaan sa akin. Alam ko kung anong itsura ng batang problemado. Si sir talaga. Wala po akong problema. Iba yung mga lumalabas sa bibig mo kesa sa sinasabi ng mga mata mo Matagal ko na rin kasing napapansin na palagi ka nagsosolo. Hindi ka na sumasama sa mga kaibigan mo. Lagi kang mag-isang nakaupo sa sulok, nakatunganga, na parang ang lalim ng iniisip. Gusto ko lang po talagang mapag-isa minsan. Bakit gusto mo mapag-isa? May rason yan. Si sir naman, bakit parang kino-corner niyo naman ako? Nag-aalala lang ako sa'yo. Siyempre, isa ka na sa mga estudyante ko na malapit sa akin. Ayaw ko lang na mapag-iwanan ka. May mga problema lang po kasi ako sa bahay na parang di ko na kayang harapin pa Tulad ng ano? Mga magulang mo ba ang problema? Naku, hindi po. Pera ba ang problema mo? Kasama na rin po yan pero hindi po yung pinaka-pinoproblema ko ngayon. Ano? Pwede mo ba ikwento sa akin? Baka matulungan kita. Kung sasabihin ko po ba sa inyong totoo, ipapangako nyo bang hindi nyo to ipagsasabi kahit kanino? Oo naman. Lahat ng ino-open sa akin ng mga estudyante ko, walang nakakaalam. Magaling ako magtago ng sikreto. Subukan mo ako. May kuya po ako sa bahay. Ginagalaw niya po ako, sir. Ha? Anong ibig mo sabihin ginagalaw? Pinagsasamantalahan ka niya? Opo, simula pagkabata, hindi niya na po ako nilubayan. Hindi ka ba nagsumbong sa mga magulang mo? Takot po ako Baka saktan ni kuya si nanay at tatay. Sa pulis? Dapat magpatulong ka sa pulis. Krimen niyang ginagawa niya sa'yo. Sir, wag po. Hayaan na lang natin siya. Ayoko po ng gulo. Hindi mo po kilala si Kuya Jomar. Kaya niyang pumatay ng tao. Kahit na. Hindi maganda ang ginagawa niya sa'yo. Sir, nag-promise po kayo na walang makakaalam sa mga sinabi ko sa inyo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ito ipagsasabi pero kailangan may gawin tayo dyan. Ako na pong bahala kay Kuya, sir. Ang gusto ko lang naman, may makausap tungkol sa problema ko kasi sa totoo lang, ang bigat na. May mga times na hindi ko na po kaya. Mabuti at nabanggit mo sa akin. Sana kahit paano gumaan yung mga karga-karga mo. Kung gusto mo maglabas ng sama ng loob, nandito lang ako, Lara. Tandaan mo, pwede mo akong lapitan at kausapin. Salamat po, sir. Opo, mga maganda. Si Sir Ramon nga ang professor ko na hindi ko aakalaing mapagsasabihan ko ng mga pinagdaraanan ko. Nung una, wala talaga akong balak na sabihin o ikwento sa kahit kanino. Lalong hindi ko po ito ikukwento sa profesor ko. Pero noong mga oras na yon, nagkausap kami ni Sir Ramon. Siguro ginusto na ng pagkatao ko na bawasan ng bigat na aking dala-dala. Kaya bigla na rin akong nakapagkwento. May asawa at isang anak na si Sir Ramon. Galing sa pagiging high school teacher ay nagdesisyon siya na magturo sa kolehiyo. 7 taon na siyang nagtuturo sa kolehiyo nung makilala ko siya, mga maganda. Close si Sir Ramon sa lahat ng estudyante niya. At isa na ako sa mga naging malapit sa kanya. Parang barkada ang turingan namin noon sa isa't isa. Approachable po kasi siya na klase ng guro at hindi istrikto. Ang bawat lesson namin sa klase parang naglalaro lang. Enjoy siyang kasama, kaya naman siya ang lagi kong nilalapitan tuwing nangangailangan ako ng taong masasandalan. Nung time na tinanong ako ni Sir Ramon kung anong problema ko ay hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Gustong-gusto ko na lamang po talagang gumaan ang dinadala ko.
Sa katunayan ay gusto na niya noong isuplong sa mga pulis si Kuya Jomar pero pinigilan ko siya. Hiniling ko kay Sir Ramon na sana'y walang makakaalam ng sikreto ko. Lalo na ang pamilya ko. Nangako naman si Sir na hindi niya ipagsasabi ang nalalaman niya. Pero pagkatapos noon, ay doon na nagsimulang lumala ang mga kaganapan sa aking buhay. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Simula noong nalaman ni Sir Ramon ang kahalayang ginagawa sa akin ni Kuya Jomar, ay hindi na siya pinatulog ng kanyang konsensya. Hindi daw kasi niya maatim. Naisiping binababoy ako ng kapatid ko sa mismong tahanan namin. Gumawa ng paraan si Sir Ramon para ilayo ako kay Kuya Jomar. Nagulat na lang ako noon nung biglang nagpakita si Sir sa bahay namin, Mama Ganda. Bigla akong binalot ng kaba at takot na baka sabihin ito ang totoo sa aking mga magulang. Saka na lang ako nakahinga ng ibang bagay pala ang sadya nito. Inalok ako ni Sir Ramon na mamasukan sa kanya bilang kasambahay sa kanilang bahay. Dahil sunod-sunod na noon ang gastusin sa school ay naisip niyang kunin ako para tulungan ang asawa niya sa mga gawaing bahay. Sakto dahil nakwento ko noon kay Sir Ramon na naghahanap ako ng sideline dahil gusto kong maging working student. Hindi na ito sinayang ng mga magulang ko. Mabilis silang pumayag sa trabahong inalok sa akin ng profesor ko. Agad akong lumipat sa bahay ng professor ko. Yun lang daw kasi ang tanging paraan na naisip ni Sir Ramon para mailayo ako mula kay Kuya Jomar. Sobrang laki po ng pasasalamat ko sa kanya. Dahil dito ay nawala ang problema ko at nabigyan pa ako ng trabaho. Tumagal ng ilang buwan ang pananatili ko kina Sir Ramon bilang kasambahay. Wala naman noong naging problema. Hanggang sa isang gabi, ay isang bagay ang ginawa ni Sir Ramon na nagpabago ng pagtingin ko sa kanya. Lara? Gising ka pa ba? Sir? Bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? Wala naman. Naabala ba kita? Hindi naman po. Naghahanda pa lang ako para matulog sana. Ano pong kailangan nyo? Pwede bang tumambay muna rito sa kwarto mo? Ay, sige po. Pasok po kayo. Sorry, masikip lang dito tsaka medyo makalat. Di pa ako nakapagtupi ng mga damit ko eh. Okay lang yun. Walang kaso sa akin yung kalat. Hindi pa ba kayo inaantok? Hindi nga eh. Umiinom ka ba? Ng alak? Naku, hindi po sir. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko pa sanang uminom eh. Tama nga yung naaamoy ko. Kayo yung amoy alak. Bakit po kayo umiinom? May pasok pa bukas ha. Nagpapaantok lang. Bakit naman po hindi kayo makatulog? Naiisip kita eh. Ha? Ako? Bakit niyo naman ako iniisip, sir? Hindi lang maalis sa isip ko yung pinagdaanan mo. Napakahabang panahon na ginagalaw ka ng kapatid mo. Buti nakakayanan mo yun. Nakaya kong lampasan lahat ng yun dahil sa takot. Takot na saktan niya ako, nasaktan niya mga magulang namin. Nakatatak na sa utak ko yung mga pagbabanta niya sa akin simula nung bata pa ako eh. Grabing traumang inaabot ko sa kanya. Pero ni isang beses ba, hindi mo nagustuhan yung ginagawa sa'yo ng kuya mo? Sir, anong klaseng tanong yan? Lasing na ba kayo? Curious lang ako. Gusto ko lang malaman kung na-enjoy mo rin ba yung ginagawa ninyong dalawa. Bastos? Paano kayo enjoy yung panghahalay sa akin ng mismong kapatid ko? Nakakadiri kayo, sir. Eh paano kung hindi mo kadugo yung gagawa sa'yo nun? Okay lang ba sa'yo? Sir, pwede bang lumabas na lang kayo ng kwarto ko? Kung ano-ano nang pinagsasasabi nyo,
Matutulog na po ako. Huwag muna. Kinakausap pa kita eh. Ayoko na pong pag-usapan ng kuya ko. Eh ako, gusto mo ako na lang? Ano bang pinagsasasabi niyo, sir? Try mo ako. Tiyak na mas magaling ako kaysa sa kuya mo. Sir. Kahit one time lang. Lumayo po kayo sa akin. Huwag kang lalapit, sisigaw ako. Walang makakarinig sa'yo kahit sumigaw ka. Nasa kabilang bahay ang asawa at anak ko. Sir, please. Aalis na lang po ako. Ba't ka naman aalis? Hindi pa tayo nagsisimula eh. Gusto mo rin naman ako, hindi ba? Aalis na lang ako. Sabi huwag ka muna umalis eh. Aray ko, sir. Dito ka muna. Nasasaktan po ako. Sir, tama na po. Gusto ko sa'yo. Itiwan niyo ako. Lara! Bumalik ka rito! Tulong! Lara! Sa lahat ng tao, hindi ko inakala na magagawa rin yun sa akin ni Sir Ramon. Hindi ko in-expect na ang sarili kong teacher ay pinagnanasahan din pala ako. Akala ko, concerned siya sa akin. Akala ko gusto niya akong tulungan. Yun pala ay may iba din pala siyang motibo, kaya niya ako inimbitahan sa kanyang pamamahay. Nang makatakas ay dumiretso agad ako sa bahay namin. Gulat na gulat noon ang aking nanay nang makita niya akong umiiyak. Pero kahit anong tanong nila sa nangyari ay hindi pa rin ako nagsalita. Kapag kasi sinabi kong pinagtangkaan ako ang halayin ni Sir Ramon ay baka walang maniwala sa akin dahil para sa lahat ng tao ay mabait siya. Matulungin at para bang hindi niya kayang gawin ang ginawa niya sa akin. Isa pa ay hawak-hawak niyang sikreto ko. Kapag kinalaban ko siya ay baka ipagkalat pa niya ang kawalang hiyaang ginagawa sa akin ni Kuya Jomar. Noong mga time na yon ay ayokong masira ang pamilya namin kaya tiniis ko ang lahat. Pagkatapos noon ay hindi na po ako pumasok sa klase. Ang tiwalang ibinigay ko kay Sir Ramon ay nasira na. Nakaramdam ako ng takot sa kanya. Ang trauma ko, simula pagkabata ay mas pinalala pa niya. Kaya minabuti kong huwag nang magpakita pa sa eskwela. Ang problema nga lang, mamaganda. Matapos kong makatakas mula kay Sir Ramon ay kinailangan kong bumalik sa bahay namin. Kung saan naroon naman si Kuya Jomar. Oh, Lara! Mabuti naman naisipan mong bumisita rito sa bahay. Akala ko nakalimutan mo nang may pamilya ka eh. Umalis na ako kina Sir Ramon. Hindi na ako namamasukan doon. Bakit? Ano nangyari? Mahabang kwento. Sinasaktan ka ba niya? Basta, wag mo nang alamin. Ang mahalaga, nilayasan ko na yung manyak na yun. Manyak? Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Inasok niya ako sa kwarto. Pinagsamantalahan niya ako. Walang hiya yun ah. Gusto mo sugurin natin ngayon yung hayop na yun? Makakatikim talaga siya sa akin. Wag na. Mag-ieskandalo ka pa. Tsaka wala namang maniniwala kahit sabihin ko yung totoo eh. Baka naman inaakit mo siya, kaya ganun. Kuya! Kakampihan mo pa ba yung baboy na yun? Palibasa pareho lang kayo. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko maliligo na ako. Gusto mo sabay tayo? Kuya naman, pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo sa akin? Hindi ka ba natatakot sa mga pinagsasasabi mo? Bakit naman ako matatakot? Wala naman nakakaalam eh. Pwera na lang kung may pinagsabihan ka. Meron ba? Wala. Good. Kaya gustong gusto ko ito eh. Tahimik ka lang. Alam mo, namiss kita. Sakto. Nasa labas si nanay ngayon. Walang tao dito sa bahay. Ano? Gusto mo ba? Kuya, please naman. Sus! Kunwari ka pa eh. Gustong gusto mo rin naman yung ginagawa natin. Halika na. Sandali lang kuya, ano ba? Halika na. Bakit ba ang arte mo? Gusto mo pa yatang makatikim sa akin eh. Ha? Isusumbong kita kay tatay. Sige, gawin mo. Hinahamon kita. Pagsumbong ka sa kanila.
Baka gusto mong maulila na tayo sa mga magulang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Lubayan mo na ako. Paano kita lulubayan? Ikaw tong lumapit sa akin. Bumalik ka nga dito sa bahay. Ibig sabihin nun, gusto mo yung mga nangyayari sa ating dalawa. Kasi kung hindi, di sana matagal ka nang umalis dito sa bahay. Diba? Kung kaya ko lang sana matagal na akong umalis. Ang dami mong satsat. Maligo ka na. Pagbalik ko dapat ready ka na. Saan ka pupunta? Sa labas. Bibili ng maiinom. Pampainit ng katawan. Sige na. Maligo ka na. Alam ko namang sabik na sabik ka na rin sa akin. Siguro, nung past life ko, ay sobrang sama ko. Kaya ngayon, ito na ang karma ko. Wala akong maisip na dahilan kung bakit ganoon na lang ang buhay na ibinigay sa akin. Hindi ko mawari kung ano bang klaseng kasalanan ang nagawa ko na kailangan kong pagbayaran. Hindi ko alam kung bakit tila ba pinaparusahan ako ng mundo. Pakiramdam ko noon ay parang wala na akong kakampi sa mundo. May mga kaibigan at pamilya nga ako pero hindi ko naman sila malapitan para sa tulong. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang gawin ko noon. Sobrang diring-diri na ako sa sarili ko. Parang hindi na tao ang turing ko sa sarili ko noon, kundi bagay na paulit-ulit na lang ginagamit ng mga taong pinagkakatiwalaan ko para sa pansarili nilang kagustuhan. Maganda. Pikit mata ko na pong tinanggap ang lahat. Dahil sa takot, ay hinayaan ko na lang ang pambababoy sa akin ni Kuya Jomar. Awang-awang ako noon sa sarili ko pero wala naman akong nagawa. Dahil ayaw kong madamay ang mga magulang ko. Ayaw kong makita sa mukha nila ang sakit kapag nalaman nila ang ginagawa sa akin ng kapatid ko. Pero dumating din ang araw kung saan ay bigla akong nakaramdam ng tapang. Noong hindi ko na talaga kaya ang mga nangyayari sa akin. Naglayas po ako. Iniwan ko sina kuya at hinanap ko ang ate ko na bata pa lang ay matagal nang nilayasan ang sira naming pamilya. Ito lang po ang naisip kong paraan. Para makalimutan kahit paano ang pambababoy na ginagawa sa akin. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Sa tulong ng mga lumang post ni Ate Lilian sa Facebook niya na matagal nang hindi active, ay nahanap ko siya sa isang squatters area. 5 taon din simula nung huli ko siyang nakita at sobrang laki na ng pinagbago niya. Nangayayat siya lalo at mas tumanda ang itsura na para bang hinulma ng sari-sariling problema sa buhay. Sa pagkakatanda ko ay bigla na lang umalis ng walang paalam si Ate Lilian sa pamamahay namin. Ang huling alaala ko sa kanya ay bibili lamang siya ng merienda sa labas pero hindi na siya bumalik. Ilang buwan din siyang hinanap ng mga magulang namin hanggang sa tinanggap na lang nila na baka nakipagtana na ito. Ngayon ay may 3 ng anak si Ate Lilian at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay. Sobrang saya niya noong nakita niya ako. Ikinwento ko sa kanya na naglayas ako sa bahay. Hindi na siya nagtanong pa kung ano ang dahilan ng pag-alis ko. Buong puso niya akong kinupkop. Kahit na maging sila ng asawa niya, ay salat din sa buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakahinga ako. Noon ko lang naramdaman ang pakiramdam ng makalaya mula sa unos na aking kinalaghan.
ate. Aga mong nagising Maganda naging tulog ko eh. Kape ate, gusto mo? Sige lang, mamaya na ako magkakape. Alam mo ate, ngayon lang ako nagkaroon ng mahimbing na tulog. Kahit nasa lapag lang ako natulog kagabi eh. First time kong natulog ng walang takot sa katawan. Bakit ka naman natatakot matulog? Nasanay na kasi ako na laging nilalapitan ng demonyo tuwing natutulog ako eh. Demonyo? Anong ibig mong sabihin? Si Kuya Jomar yung sinasabi ko. Si Kuya? Huwag mong sabihin... Lara? Bakit ate? Alam mo ba kung anong ginagawa sa akin ni Kuya? Huwag mong sabihin pinagsasamantalahan ka niya. Ganun na nga. Simula pagkabata, ganun ang ginagawa niya sa akin. Sorry, hindi ko alam. Wala ka naman dapat ikahingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan eh. Sorry kasi wala akong ginawa. Hindi mo naman alam na ganun yung nangyayari. Hindi ko alam na ginagawa sa'yo yun ni Kuya, pero alam ko na gawain niya yun. Pero paano mo nalaman na ganun si Kuya? Lara, hinalay din ako ni Kuya. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kaya ka ba naglayas dahil sa kanya? Oo. Hindi ko na matiis noon yung pambababoy na ginagawa niya sa akin. Hindi ko alam na pati ikaw ginagalaw din pala niya. Walang hiya talaga yung taong yun. Napakahayop. Hindi ba alam nila nanay ang nangyari sa'yo? Hindi. Pinagbabantaan niya ako na papatayin niya si nanay kapag nalaman nila ang totoo. Pareho pala tayo ng dinanas. Kung alam ko lang, sana nagsalita na ako noon pa. Paano yan ate? Natatakot ako para sa buhay nila, nanay at tatay. Hindi magagawa yun ni Kuya Jomar. Alam ko kasi puro salita lang siya eh. Grabe. Paano nagkaroon ng ganong klaseng tao? Napakademonyo niya, anak siya ni Satanas. Mabuti na lang nakalayo na tayo sa kanya. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko sa'yo ate. Kasi tinanggap mo ako sa bahay niyo. Hindi mo ako pinagkaitan ng kalayaan. Huwag kang mag-alala. Hanggat magkasama tayo, hindi ka magagalaw ni Kuya Jomar. Sana kunin na rin natin si nanay at tatay. Nag-aalala din ako sa kanila eh. Hayaan mo. Kapag nakaluwag-luwag ako, kukunin natin sila. Ilalayo natin sila sa kapatid nating yun. Maraming salamat ate. Gagawin ko lahat. Huwag ka lang muling masaktan. Makalipas ang ilang buwan ng aking pananatili kina Ate Lilian ay kinailangan ko na rin maghanap ng trabaho. Ramdam ko na kasi noon ang pagiging pabigat ko at ayoko namang dagdagan ang problema nila ate. Kaya pinilit kong makahanap ng trabaho. Dahil college dropout ako, ay nahirapan ako noong makahanap ng matinong hanap buhay. Mabuti na lang at isang kaibigan ang nakilala ko kung saan ipinasok niya ako sa isang bar. Nagsimula ako bilang waitress pero mas mababa pa sa minimum wage ang sinasahod ko noon. Napilitan akong kumapit sa patalim at pumayag na ibenta ang sarili kong katawan kapalit ng pera. Nang mga panahong yon ay manhid na ang isip ko at damdamin ko sa mga ganoong bagay. Iniisip ko na lang na buong buhay ko nga, nararanasan ko yon sa mismong kuya ko pa. Kaya naman wala ng epekto kung pagkakitaan ko ito. Total ay sira na ang dignidad ko at hinayaan ko na lang na maging katulad ako ng isang kalapati na mababa ang lipad. Hindi man ito ang buhay na ninais ko, ay ito naman ang buhay na kinailangan ko para mapakain ang aking sarili. Hindi po ako proud, mga maganda. Hindi ako proud na naging bayaran akong babae. Pero hindi ko rin ikinahihiya na ang trabahong yon ang naging dahilan kung bakit unti-unti ay umayos ang buhay ko. Ilang taon akong naging prostitute. Kahit papaano ay natahimik naman ang buhay ko noon sa kabila ng ganoong klasikong trabaho. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang pong nagpakita sa akin
si Kuya Jomar. Ate, eto na pala yung ambag ko sa upat kuryente. Hawakan mo na muna. Bukas pa ako makakadilihensya ng pantagdag natin dyan. Sige, ako na lang muna magbabayad para sa buwang to. Talaga? Naku, salamat. Wala yun. Alam ko naman na may mga anak kang binubuhay eh. Mukhang maganda ang napasok mong trabaho ah. Naku, totoo yan. Kung alam mo lang, sobra-sobra magtip yung mga customer namin sa bar. Mabuti naman at nakahanap ka ng maayos na trabaho. Mabuti nga yung trabaho ko pero kung maayos, ewan ko lang. Bakit? Hindi ba maganda yung trabaho mo? Basta, wag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, may pinagkukuhaan na ako ng panggastos natin. Ikaw, kinakabahan ako sa iyo eh. Baka mamaya kung ano-ano na yung pinasok mo. Wag kang mag-alala ate. Alam ko tong pinapasok ko. Oh, may tao yata. Sino namang bisita natin sa ganito kaagang oras? Ako na magbubukas. Kuya Jomar? Kumusta? Ano, Lara? Namiss mo ba ako? Jomar? Anong ginagawa mo rito? Aba, magkasama pala ang paborito kong mga kapatid ah. Lilian, long time no see ah. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ko ba kayong bisitahin ng mga kapatid ko? Paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Paano naman kayo hindi mahahanap ang dami mong post sa Facebook? Kung nagtatago kayo, di sana binlock nyo ako sa Facebook nyo. Ayan tuloy, nahanap ko kung nasan kayo. Aminin mo na kasi Lara, nagpapahanap ka rin sa akin eh. No? O paano ba yan? Nandito na ang kuya. Susunduin na kita. Wala kang susunduin. Umalis ka na rito. Bakit mo naman ako pinapalayas agad, Lilian? Ganyan ka ba tumanggap ng bisita? Papasukin niyo naman ako. Hindi ka welcome sa pamamahay ko. Umalis ka na! Okay. Madali lang naman akong kausap. Lara, halika na. Hindi ako sasama sa'yo. Anong hindi ka sasama? Ayokong sumama sa taong manyakis. Sinong manyakis? Ako? Alam nating pareho na gusto mo rin yung mga ginagawa ko sa'yo. Gustong gusto mo yung ginagawa natin, Lara. Tama na, kuya. Hindi mo na kami matatakot. Matatakot? Kailan ko ba kayo tinakot? Huwag ka nang magkunwari dyan. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi mo na ako magagalaw. Ah, talaga ba? Di ka natakot kahit mawalan ka ng nanay at tatay? Sige, subukan mo. Tanod ang asawa ko. Isang tawag ko lang sa kanya, ipapadampot ka namin dito ora mismo. Kaya ka naman pala matapang, Lare. Nakahanap ka ng kakampi. Pinagsawaan ko na rin tong si Lilian eh. Grabe ka, kuya. Paano mo naaatim sabihin ang mga bagay na yan? Ayaw mong umalis? Sige, lapitan mo pa kami at ako mismong gigilit sa leeg mo. Relax, relax. Galit na galit naman kayo. Eto na. Aalis na ako. Huwag ka na magpapakita sa buhay namin. Hayop ka! Matapos ang araw na yon, ay hindi na ulit nagparamdam sa amin si Kuya Jomar. Mas tumapang na po kasi ako ng mga panahong yon. Nasanay na ako sa mundo ng bar at ng mga kalalakihang sabik sa laman. At dahil dito ay unti-unti kong nabuo ang tapang ko para lumaban sa mga taong nanlalamang sa akin. Hindi na ako takot sa mga pagbabanta ni Kuya Jomar dahil alam kong may kakampi na ako. At si Ate Lilian iyon. Sa halip ay kami na mismo ang nagbanta na kapag nilapitan niya ulit kami ay isusumbong namin siya sa pulis. Sa mga sumunod na taon na isang foreigner ang nakilala ko sa pinagtatrabahuhan kong bar. Binigyan ko siya ng aliw ng isang gabi at pagkatapos nito ay hindi na niya ako tinantanan.
Noong una, akala ko ay katawan lang ang habol niya sa akin. Hindi ko inakala na may iba pa pala siyang motibo. Nahulog na pala ang loob niya sa akin. At for the first time, may isang lalaki ang nagkagusto sa akin. Hindi dahil katawan ang habol niya, kundi dahil gusto niya akong mapangasawa. Itago na lamang natin siya sa pangalang John. Niligawan niya ako at sinagot ko naman siya. Ngayon ay kasal na kaming dalawa at mayroon ng 2 anak. Kinuha niya ako sa Amerika at dito na ako nakatira. Kasama ang binuo naming pamilya. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, Mama Ganda. Kailanman ay hindi ko na nakita ulit si Kuya Jomar. Sa tulong ng asawa ko ay nailayo na rin namin sa kanya ang mga magulang ko. Kasama nila ngayon ang ate Lilian ko na tinutulungan ko ring magkapagpundar ng maliit na negosyo. Masaklap man ang dinanas kong nakaraan, ay pilit ko itong nilalabanan. At ngayon ay malayo na ako sa dating buhay na aking nakagisnan. Maraming salamat, Mama Ganda, sa pagkakataong maibahagi ko ang madiliman na kwento ng buhay ko. Ngunit sana ay kinapulutan ng aral. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lara. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!